Dalawang paraan para makapagsimula ka ng negosyo kahit na wala kang kapital. Gusto mo bang malaman kung paano magsimula ng negosyo kahit na walang kapital? Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvito at ako ay isang negosyante. Bago ang lahat, kwento muna. Last 2017, meron ako nasimulan ng negosyo na hindi ako gumamit ng pera. Ang product namin doon ay tire sealant. Yung mga ginagamit sa mga gulong upang hindi ito ma-flat, ito yun. So, what I did before is that after ko makita ang potential ng product na ito, I tried to order a samples to the supplier. And after ko masubukan at ma-prove kung effective talaga siya, I decided to pre-sell it to my network. Meron ako mga nakuhang order dati and I think it started from 5 to 10 bottles per day. And what I did is that palit-ulit ko siyang ginagawa until such time na naging distributor na kami sa aming area. Ganun kalupit ang ginawa ko dati dahil kahit na wala akong stocks, kahit na wala akong kapital, pilit kong tiniklaim na ako talaga ang distributor. Ang mga target customers ko dati ay yung mga resellers, yung mga motor shop owners. And true enough, I able to close a lot of deals. And umabot pa sa time na nagpapadala na lang si supplier sa akin kahit na hindi ko siya binabayaran at ako na lang yung nagre-repack. Fast forward, hindi po siya nagtagal na negosyo dahil sa price war and dahil na din sa competition. Pero ganun talaga, meron talaga mga negosyo na hindi nagtatagal. Now, what's the two effective ways to start a business even if without capital? First is services. Pwede ka mag-offer ng kahit na anong mga services kagaya ng haircut, makeup, tutorial, or even designing. Pwede mo yang i-offer sa iyong mga kakilala or sa iyong mga kapitbahay. Lahat ng yan ay hindi kailangan ng kapital. Kailangan mo lang alamin kung anong skills at gamit na meron ka. Pangalawa ay ang pag-pre-sell. Ano to? Ano to? Ito ay ang paraan ng pagbibinta ng na kahit na anong produkto kahit na wala ka. If you can master this one, it will open you a lot of opportunities to do business. Kailangan mo lang gawin ay maghanap ng supplier at ng produkto. Tapos, ibibinta mo ito sa iyong mga kaibigan o sa iyong mga customers. Kapag meron ka ng mga order, kunin mo muna ang mga bayad ng iyong mga customers at yun ang ibabayad mo sa iyong mga supplier. So, for example, maghanap ka ng mga kakilala mo na meron silang mga tinitinda. Kunwari, meron kang kakilala or kapitbahay na nagbibenta ng banana Q. Ang gagawin mo, i-alok mo yung banana Q sa iyong mga office mates or doon mo i-alok sa iyong mga classmates kung ikaw ay isang estudyante. At kung merong order sa iyo, kunin mo yung bayad nila at saka yun ang ibayad mo sa iyong kapitbahay. Simple lang, di ba? Dapat siguruin mo rin na meron kang tubo para meron kang magamit sa susunod mong negosyo. Ulit-ulit mo lang yung gawin at saka na hindi mo na kailangan ng kapital upang makapagsimula ng kahit na anong negosyo. Kahit yung mga malalaking negosyo ay ginagamit pa rin ang pre-sale. One example is yung real estate. Merong mga house and lot and subdivision na tumatanggap sila ng pre-sale, which means kailangan mo munang bayaran ng ilang taon yung equity saka mo siya magamit. Diba kahit na lupa pa lang yan at wala pang mga building or infrastructure, ay binibinta na nila yan upang makalikom ng pundo. Maliit or malaking negosyo ka man ay pwede mo itong gamitin. Hindi lang ito talaga sinasabi sa media. I believe na dapat wag kang matakot na mag-start kasi kailangan mo lang ng tiwala sa iyong sarili na kailangan mong magsimula no matter what it takes. Kung isa ka talaga sa mga taong gusto nang mag-umpisang magnegosyo ngunit wala kang kapital, huwag kang mag-alinlangan, simulan mo na. Join us para masugpo natin ang kahirapan na siyang nagpapahirap sa ating bayan. Huwag kang mag-alinlangan na sumubok at lumaban dahil walang imposible sa taong nagpupursige. Alam ko may natutunan ka sa video ito. Paki-like, comment, and share. And please remember to always work smarter and not just harder. Takits mga bay!